Hello sa inyo mga kasari, magandang tanghali po sa inyong lahat. And for today's video guys ay magbibigay na naman po ako sa inyo ng tips para mapabilis po yung pagtitinda po natin sa ating mga customer. Alam nyo naman po 'di ba mga kasari na hindi lahat ng customer natin ay mahaba ang pasensya kapag tayo ay natatagalan sa pagbebenta dahil minsan 'di ba mag-isa lang tayo. Tapos sunod-sunod yung bumibili, yung iba hindi makapag-antay or alam nyo ba yung feel nyo na mga kasari na nagmamadali sila. Kumbaga yung iba kapag bumibili na, inaabot mo pa lang yung mga pinapamili nila, may iba pa silang binibili, tinatanong na agad nila kung magkano. So kapag ganun guys, sinasabi ko wait lang po. Nagkaganon ako. Pero ramdam mo naman sa sarili mo bilang isang tindera na nagmamadali sila. So eto guys, magbibigay ako sa inyo ng simpleng bagay lang naman na ginagawa ko dito upang medyo mapabilis natin yung pagtitinda natin kay customer na pulido naman. Kahit papano hindi naman tayo guys malulugi kung magkamali tayo sa computation. Syempre yung mga simpleng bagay na yon siguro ginagawa na rin ng iba nating kasari or ano kasi kapag maliit yung tindahan mo, mabilis kang makakapagbenta kay customer kasi abot mo na lahat. So parang itong tindahan ko, hindi naman siya gaanong kalaki. So talagang inaano ko guys na tinda ko kay customer ng mabilis, kumbaga. So, eto guys, number 1 siguro para sa akin guys, para mapabilis yung pagtitinda natin kay customer, kailangan natin ng calculator. Yung calculator, hindi dapat natin pinapatong kung saan-saan na matatabunan ng mga paninda. Ipatong lang natin sa table or sa mga place na madali nating makikita. May bibili lang guys. Ayan guys, meron lamang bumili. Minsan kasi guys, nagiging struggle ko yan. Imbis na mapabilis yung pagtitinda ko kay customer, lalong bumabagal kasi hindi ko alam kung saan ko ba napatong si calculator. Kaya ang ginagawa ko guys, dito sa bilihan na to, may calculator ako dito which is eto. Tapos, may calculator din ako dito. Kaso nga lang yung calculator ko dito nakapatong ngayon sa table. Kasi guys, kaya may table ako dito, isa din na nakakapagpabilis ng pagtitinda natin kay customer is kapag bumibili sila ng maramihan, imbes na ilagay ko kagad sa plastic, pinapatong ko muna dito lahat. Bago ko ilagay sa plastic, is kinocompute ko muna dito, kaya nandito rin yung isang calculator. Kung gusto naman ng customer na medyo sila, kailangan nilang makita yung total nung nila, meron naman akong dual dito. Ayan, meron dito para nakikita ni customer yung ayan kunwari 5 times 5 equals 25. Ayan, makikita ni customer kung magkano yung total ng kanilang pinamili. So ayun guys, isa yun sa nakakapagpabilis. Yung calculator natin is nandiyan sa tabi natin at hindi natin nilalagay kung saan-saan. Second, kapag namimili si customer, lalo na kapag maramihan, 'di ba kailangan ng plastic. Minsan, kahit konti nga lang pinapa-plastic pa ng customer. Relate kayo dyan mga kasari, kahit kapitbahay mo lang. 3 klase lang or 2 klase lang yung binili nila, pinapa-plastic pa nila. So tayo naman, kailangan nating i-plastic kasi yung iba kapag hindi natin pina-plastic, nagagalit sila. So, yun, i-plastic na lang para walang problema. So, ang ginagawa ko guys, para hindi na ako maghahanap ng plastic or kukunin ko pa dun sa lalagyanan ng plastic, naka-plastic pa mismo yung plastic bag. Naglagay na ako dito guys ng sabitan. Nakasabit na yung iba't ibang sizes ko ng plastic. Dito mismo, sa kung saan ko iaabot, malapit sa customer. Kumbaga, meron akong size ng mini, tiny, tsaka medium size ng plastic bag. Depende kung gaano kadami yung binibili nila or kung gaano kabigat. Kapag yellow guys, or mga 3, 4, 5 yellow, yung medyo malaking plastic. Pero kapag mga 3 chichirya, ganyan, 4 na chichirya, pwede na sa tiny na plastic bag. Pero kung mga ilang klase lang naman na mga shampoo, mga kape, ganyan, sabong mabango, dito na lang sa mini na plastic bag. Kaya guys, ayun,
pukpok na ako dito ng pako, isinabit ko yung mga plastic bag para mabilis na lang, higit na lang ng higit. Ayan, eto guys, oh, plastic. Hindi ko mapakita sa inyo. Ayan, kunin ko. Ayan, ito yung tiny. Basta malapit lang talaga kung saan ko iaabot kay customer. Yan din guys yung nakakapagpabilis. Third is, 'di ba, meron na akong mga debote dito. Nagbalik na yung mga debote ko na soft drinks. Minsan hassle yun guys lalo na kapag sunod-sunod tapos ipapa-plastic ng customer. So para mapabilis, yung eto dapat hindi nawawala sa paningin ko, yung pambukas natin ng debote natin na soft drinks, yung tagdo 12. And then isa pa, 'di ba, yung straw tsaka plastic ng soft drinks. Ang ginagawa ko guys, kahit 2 or 3 peraso, naglalagay na ako na ganito. Para isasalin ko na lang yung soft drinks. Ito yung way para mapabilis yung pagbebenta natin kay customer. So ayan, sasalin na lang. Meron na ako ditong naka-ready kasi araw-araw may bumibili sa akin guys ng debote na soft drinks. So ganyan yung ginagawa ko guys. Kasi lalo na guys, kapag mag-isa ka lang sa tindahan, kailangan talaga multitasking tayo eh. Kailangan mabilis tayong kumilos, pero yung pagkabilis ng kilos natin, hindi yung ikakalugi natin na magkakamali-mali tayo, natataranta tayo sa computation, ganyan. Pero dapat iniisip natin guys, kapag madaming bumibili, chill lang tayo, ganyan. Kung sino na unahin mo, wag yung sabay-sabay, sabihin mo sa customer kapag nagsasabay-sabay sila na salita, is, teka lang po, mag-isa lang po ako, unahin ko po yun na una. Ganun guys yung ginagawa ko. Kapag salita sila ng salita dyan, nagpo-focus lang ako kung kanino ako nagbebenta, bahala silang magsalita na magsalita. Tsaka na sila kapag turn na nila. Ganun guys yung aking ginagawa. And ano pa ba, para mapabilis, siguro lagi akong may nakahanda na panukli. Ganun guys. Hindi ako nagpapawala dito kasi madalas akong kumukuha ng panukli kapag 500 tsaka 1,000 peso bill yung binabayad ng customer dito sa GCash. Tapos pinapalitan ko na lang pag alis nila. Natatandaan ko naman guys kahit 2 or 3 pa yung nakalipas, natatandaan ko naman yung nauna. Kung ano yung ibabalik ko sa GCash, ganyan. Kung magkano yung nakuha ko. Kasi dito talaga ako lagi kumukuha mabilisan ng panukli. Ganun guys. Kasi kapag wala kang ready na panukli, kung saan ka pa kukuha, yung mga nakatago mo, ganyan tayo bilang isang tindera Mabilang nga po yelo ate. Wala na. Wala na. Kahit to the ice wala. Wala. Saan po may bigyan yelo? Ito kasi sarado no. May cube, ano dyan ice cube Kaso sarado siya. So, ayun guys. May ano lang nagtanong kung may yelo ubos na yung yelo natin. Tapos ito naman kabilang tindahan. Water kayo? Water. Meron. Pagbilan ko. Ayun guys. Nagbenta lang tayo dun sa babae na nagtanong kanina ng yelo tsaka ice cube. Tapos maya-maya habang nagsasalita tayo bumalik siya. Medyo ano pa nga siya nakakagulat kasi bigla-biglang bumabalik. Tapos ang lakas ng boses niya. Rinig nyo naman siguro sa vlog. So, ayun nga, nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko Wait lang guys, i-review ko lang yung ano natin, sinasabi natin kanina. So, ayun guys, naalala ko na yung sa panukli. Doon tayo na stop. Yung kung saan tayo kukuha ng panukli, wala tayo naka-ready sa isang tabi na kapag may nagbayad sa atin, wala tayong makukuha agad-agad. So, yun guys, yung inaano ko talaga na kapag may nagbayad sa akin, dapat meron ako naka-ready na kukuhanan ng panukli sa customer. So, iyon kasi din yung isa guys sa nakakapagpabagal sa atin bilang isang tindero, yung pagsusukli kay customer kasi minsan hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng panukli. So, ayan. Kailangan talaga may naka-ready guys kasi sayang naman 'di ba kung wala tayong panukli, pupunta pa sa iba yung customer. So, ano pa ba nakakapagpabilis ng pagtitinda natin kay customer? Siguro guys, yung hindi ko na nakalimutan ko na kung pang ilan na to. Dapat nakapokus lang tayo sa customer. Kumbaga, hindi yung kung ano-ano yung ginagawa natin, nanonood tayo ng kung ano. Diba, minsan guys, naiistorbo tayo ng customer. Kunwari, nanonood tayo ng K-drama, ganyan, sa loob ng tindahan. Or kaya naglalaro ka ng online games. Tapos, may kausap ka, ganyan. Kapag may bumili, focus ka kay customer. Tapusin mo muna yung binibili ni customer, pagbilhan mo muna bago mo gawin yung mga ginagawa mo nung
bago bumili si customer. So, unahin mo muna yung customer kasi yan naman yung goal natin sa tindahan yung magkaroon tayo ng customer para may benta tayo. Kaya, ayun lang guys yung mga simpleng bagay na makakapagpabili sa atin sa pagtitinda natin kay customer. Basta yung mga bagay na ito pa guys, gunting. Diyan ako guys nakaka-relate. Gunting talaga minsan ang wala. Meron lang guys dumaan. So, ito din yung nakakapagpabagal sa akin minsan. Alam nyo ba, kahit karami-rami kong gunting dito guys, minsan hindi ko makurapdapan kung nasa saan yung mga gunting na yun. Kaya, minsan nakakaano pa tayo na, kunwari mag-aano tayo ng shampoo, naiiba yung punit, nabubutas. Paano mo na lang biglang bumango sa loob ng tindahan mo, pumapatak na pala sa sahig yung kasi nagkamali ka ng punit. Yun din yung nakakapagpabagal, 'di ba? Merong mga paninda na dahan-dahan mong gaganyanin, nag-aantay na si customer at tagal-tagal mong putulin kasi nga hindi mo alam kung nasaan si gunting. Kaya minsan guys, nagkaroon ako dito ng idea na itali ko yung gunting kaso hindi naman garterize yung gamit ko, kaya na-stop din yun. Tinanggal ko rin, pinutol ko rin yung tali. Kaya ang ginawa ko na lang, bumili ako ng madaming gunting pero wala pa rin guys. Minsan talaga may nanghihiram, hindi agad na ibabalik, or kaya kung saan natin na isusuksok or na ipapatong. So yun guys, siguro ang naging solusyon ko na lang talaga, bumili ako ng madaming gunting. Ang gunting ko dito guys sa tindahan, 3. Minsan nawawala pa lahat. So ayun, kaya dapat kung saan yung patungan natin ng mga gamit natin, pagsamasamahin na lang natin or maglagay tayo ng isang lagay ng gamit natin para sa ating tindahan. Nandun na sama-sama na yung stapler, yung pambutas ng chicherya, yung thumbtacks, yung bala ng stapler, ganyan, yung gunting, pagsamasamahin natin sa isang place, pentel pen, ball pen, ayan, dapat magkakasama sila para kapag hahanapin natin, alam natin kung saan natin titingnan kasi yun lang naman yung lalagyanan natin ng mga gamit natin sa tindahan. So, yun lang naman guys, yung mga bagay na makakapagpabili sa atin sa pagtitinda kay customer at para din hindi uminit sa atin ang ulo ng customer kasi napakabagal nating magtinda. Pero guys, siguro kailangan lang natin na sa bawat isa na habaan yung pasensya natin dahil hindi lahat kailangan nating idaan sa init ng ulo, lalo na kung matanda yung nagtitinda. Hindi mo naman pwedeng anuhin na bilis-bilisan yun naman, 'di ba? Nakakabastos yun. So kailangan lang natin siguro ng kanya-kanyang guys, respeto sa isa't isa. And dapat matuto kang mag-antay. Hindi ka naman naabuti ng 1 oras sa pag-aantay sa tindahan, hindi ka abutin ng 30 minutes, hindi ka abutin ng 10 minutes. Ano ba yung mag-antay ka? Kasi alam mo naman na medyo mabagal kumilos yung tindera, ganyan. So, yun lang naman guys ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!